Senator po. Tulungan niyo naman po ako. Isang buwan na po ako dito eh. Ay, hindi ka pinaalis kasi wala kang pambayad. Opo. Gusto ko na po makauwi sa amin eh. Well, go ahead and take care of this business, after which we'll see exactly kung hanggang saan to. Magkano na yan? Ito po as nasa 164,000. Hindi ba talaga kaya promissory note na lang? Kahit na makahanap kami ng maibibigay sa inyo. Running yung bill. Hindi ba talaga pwedeng i-discharge muna, ma'am? Yung sinasabing offer for promissory note, tinanggap pa nila, ayaw nila. They-receive lang po, pero ang ini-insist po nila, they are private. I don't give a about their private, they're still covered by the law. You cannot detain the patient. Paano pag nagmatigas pa rin ang ospital, sasabihin, walang pau-pau sa amin? Ay, didimanda ang abuti nila. Mahigit 5 araw mong dinidetain. Reclusion perpetua yun. Anong hospital to? Metropolitan. Is this a public hospital, Manila? Private. Oh, private hospital. Anong gustong gawin ng hospital sa inyo? Iniingan po kami, sir, ng collateral po. Alam mo bang ibig sabihin ng collateral? Meron ba kayong pang pagsanla? Andun ba yung nanay mo? Andun pa rin. Naka-confine ka? Nakakulong? Nakakulong po. I want you to do a surveillance on this, follow this guy, and then I'd like you to talk to the mom, and then after that, we'll go ahead and take care of this business, after which we'll see exactly kung hanggang saan to. Padala ako ng tao niyan para makita kung anong sitwasyon mo. Senator po. Tulungan niyo naman po ako. Isang buwan na po ako dito eh. Ay, hindi ka pinaalis kasi wala kang pambayad. Opo. Ay, sige. Gagawa kami ng hakbang, ha? Gusto ko na po makauwi sa amin eh. Magkano na yan? Ito po as nasa 164,000. Hindi ba talaga pwedeng i-discharge muna, ma'am? Kahit na maghanap kami ng maibibigay sa inyo. Running yung bill. Hindi ba talaga kaya promissory note na lang? Sa hospital, yung paunang bayad po. Kasi hindi naman pwedeng lahat or hindi mag-discharge po kayo na wala talaga ika-cash out. Muna doon sa collateral. Ano bang collateral pinag-uusapan natin? If ever meron kayong land title yun, so Wala kaming land. Pinaka-safe po natin, tsaka mas mabilis na ma-approve. Okay, let's say, kaibigan na willing magpahiram sa inyo ng ATM, yun po, isa sa mga pwede po yung ganyung option po. Mga ano ba, ma'am? Alahas ba? Tumatanggap kayo? Hindi po. Kasi kung alahas po, yung pwedeng isanda yun. Tapos yun na lang po yung pambayad niyo po dito sa amin. So yung DOH, ma'am, walang kwenta yun? Sa ngayon po, wala po talaga. Balik-report yun yung i-receive po namin siya. Ma-represent po sa medical director's office po. Then still, discretion pa rin yung management. Kung di talaga possible yung discharge muna. Yes. So nagpapakita ba ang ospital na matigas talaga? Yes sir, opo. Pero ang ini-insist po nila, they are private. I don't give a about their private or whatever private. They're still covered by the law. You cannot detain the patient. Yung sinasabing offer for promissory note, tinanggap pa nila, ayaw nila. Ayaw po sir. They-receive lang po, pero hindi po nila kinikilala. So what they're saying is, it's okay na tumambak, lumaking utang hanggang sa hindi makalabas yung pasyente kasi
wala talagang pambayad. I want you to come back home, let's review the tape, and then the next step gagawin na natin, okay? Yes sir, apo. Kayo ho bilang Chief Public Attorney ng PAW, so anong hakbang na gagawin nyo? Idedepensa ho ngayon ang pobreng pasyente na kasalukuyan nakadetene or nakakonfine, hindi makakalabas hanggat walang collateral. So, pwede natin pong i-refer po po Public Attorney's Office District Manila para po makakuha ng demand letter mula sa ating abogado na i-refer po. Attorney, may question, ano? Paano pag nagmatigas pa rin ang ospital, sasabihin, walang PAW sa amin? At didimanda ang abuti nila. Grabe ang penalty doon. Pag nangidnap o nagdetain, mahigit 5 araw mong dinidetain, reclusion perpetua yun. Kapag merong mga pasyente na dapat lalabas na, kinulang ng pambayad, ayaw palabasin, parang taxi yan, may metro yan eh. Mas malulugi ang ospital kung hindi na pauuwiin yan. Kaya merong batas ngayon na mag-promissory note o magprenda. At kung hindi naman kaya, ay talagang mga pangako na babayaran at huhulugan. Yun lang, pinapunta rin. Pinapunta lang din kami ni Attorney Persida nga. Doon kung gusto din naman ng direct. Huwag mo lang doon na. Kung gusto din ng director na magpa-interview, okay lang din kami, sir, ha? Baka pwede nyo silang radyon after nung ano. Kung gusto lang po. Hindi naman po kami nagpupumilit doon. coordinate muna natin. Mababa na po ba? Okay lang yung labas ka dun sa pinakalabas na dun sa highway. I'll make it very simple ha. I hope you do understand. I've been looking for him for quite some time. Hindi po siya talaga nagpupunta. Now, the last time that he went here, I think it was 2 weeks ago or even more, alam ko po kasi kung magkano yung PhilHealth. So ngayon, hindi siya nagpakita. Yun yung problema ko. Ngayon lalabas siya, pupunta siya. Ngayon na siya ulit nagpakita. Sorry po kasi po, naasikaso pa rin po yung scholar ko kasi wala nang po talaga nagpapaaral sa akin. So ito po, wala pa pong PhilHealth to. Kaya inaantay ko talaga eh. Tingnan niyo po, nagtatagal po kasi siya sa kwarto. Yeah, concern po namin. Actually ma'am, ang hirap po kasi dito, nag-reach out kami sa kanila, walang pumupunta. Ang nasa punta niya, yun pa nga instruction namin. Paano kayo nag-reach out? Ang puntahan na namin sa bahay. Aware ka ba nang hinahanap ka? Opo, kasi pumapasok po ako. Pero ikaw talaga ang nag-aasikaso. Opo, wala kasi po, nakakarinig po ako ng hindi maganda sa syempre, ako po, bilang anak din po ng nanay po, ako na lang po siguro yung pagdak. Meron tayong testimony niyo, meron yung testimony niya, which is marka kontra po. So, hindi naman namin mabe-verify kung ano talaga yung nangyari. So, moving forward na siguro tayo para din hindi na rin tumagal. Pero how much pa ang kailangan niya i-send? I'm giving him at least 50% kung kaya niya. Pero to be candid, I don't think he could pay 50%.
Ma'am, is it possible na kung ngayon natin i-process? Hindi po eh. If you want, tomorrow morning. Kumusta na ba? Anong nangyari dyan sa hospital? Ano ba ito? Wala pa rin, sir. Naikipag-haggle pa sila. Gusto ng hospital, sir, 50% bayaran today. Ganito po, nakompitan na po kayo. So, ang remaining po is 151. So, ang tanong ko po is how much po ang kaya po isettle sa ngayon? Ang cash on hand lang talaga niya to be frank about it, ay 10K lang. Okay. Plus, meron kang yung scholarship mo, meron kang 10,000 per quarter. Per quarter. I can reach po up until 6 months. 6 months. However, ang lalabas po is 23,000 po. The reason why we're here, and of course, we want to be diplomatic. Ang goal natin ay makalabas ngayon. Ngayon, cooperative na sila. Kasi bibigyan na tayo ng ating request, which is released today. Tama. Dito. So yung ulan sa atin, yung damit ng krus. O, katingin ko mo, ay wala na rin. Kanin? Okay na. Nakiusap kami na kung po pwede ay mag-execute ang pasyente sa pamamagitan ng kanyang anak na si Ronel ng promissory note. Yun na lang po, sa simula medyo hindi pa po ganun ka amenable ang hospital because nire-require nila sa amin yung 50% sana na or collateral. Pero yung atin po kasing kliyente, si Ronel, ay isa pong indigent member ng community. So wala talaga siya at all na maibibigay. So ayun, nagkaroon pa ulit ng mga pag-uusap at mga arrangement kung paano mag-meet halfway yung demand ng hospital versus yung capacity ng kliyente. Tinulungan kayo ng Public Attorney's Office, ng BITAG at ng iba pang mga sangay ng gobyerno para malampasan itong pinagdadaanan nyo ngayon. Pero dapat din po nating tandaan na ang hospital, business din yan. Kailangan din nila ng pera para magpatuloy ng mga panggamot na mga katulad nating may sakit. So yung obligasyon lang po natin na bayaran sila, huwag natin kakalimutan. So, Okay, Nay. Thank you po. Maraming salamat. Sobrang saya ko po ngayong araw na ito nakalabas na si Mama. Wala na akong problema. Isipin ko na lang po yung paano pakonti-konti mabayaran yung hospital. Sobrang alaga po sa akin ng mama ko kasi simula ng bata, siya po talaga yung naging sandalan ko sa mga problema. Nakalabas siya, makakapiling na namin siya dito sa loob ng bahay namin, hindi dun sa hospital po. Sobrang saya po.